Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate I May. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video natin. Tapos parang gumagalaw yung ano natin. Camera. Dali lang ayusin ko. Yan. Tingnan natin. Dito sa October 1 to 15, 2024. Maaring ito isa vice versa. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Okay. Yun, mukhang may dinadala kang mabigat sa iyong loob. Likod. Tingnan natin. Pag hindi ito nag-fit sa'yo, huwag mo ipilit ha. Tingnan natin, October 1 to 15. Marami kayong energy sa mundo ito. Para kay Leo. Vision. Okay. Okay, minsan nakita ko sa'yo dito, may mga pag-aaralan ka na, mas more mong i-develop yung sarili mo sa mga ibang bagay. Nakita ko to maybe sa trabaho mo, sa mga talent mo, may pupukusan ka na, no? Andun na yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is magti-train, mag-aaral, may kakabisaduhin. Nakita ko ito. May mga situation na siguro you're doing something a new experience or nagawa mo na siya noon, then i-develop mo na lang. No? Kung ano man yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa iba. And then yun nga, nagkakaroon ng mga bagong plano, handito yung mga strategy, no? Sa mga gusto mong gawin ngayon sa buhay mo, sa nakita ko dito. Kaya lang minsan siguro dumadating ka sa sitwasyon na nade-depress ka. May mga sitwasyon na hindi mo alam siguro paano magsimula, anong gagawin, mga ganon. Halimbawa, kasi we have the self-care. Halimbawa, gusto ko na mag-focus ngayon sa health ko. Gusto ko na mag-focus ngayon sa sarili ko. Magda-diet na ako, yung mga ganyan. Pero, andito ka sitwasyon na maghahanap ka ng strategy. And then, pero nade-depress ka or may mga situation na, paano ko gagawin? Paano ko umpisahan? Kahit ano naman yung gawin ko, dati pa naman ganun, hindi ko nagagawa. Ang hirap umpisahan. No? Kaya ang nakita ko dito, siguro, yun ang sample lang, yun ang example ay. May mga gagawin kang magkakaroon ka ng strategy, ganyan, may mga sitwasyon na bibigyan mo ng atensyon ngayon, no? Ang nakikita ko dito, yun nga lang, minsan siguro magulo yung isip mo sa nakita ko dito. Siguro, hindi yung sitwasyon na nagdadalawang isip ka. O, gagawin ko ba o hindi? Ano gagawin? Paano? Mga ganun. Siyempre, nandito rin na, yun nga, may mga bibigyan ka ng attention, may mga sitwasyon na parang gusto mong gawin o subukan or desisyonan, no? Sa nakita ko to dito. And then, sa iba sa inyo, no, nandito yung mga option. Meron ka daw enemy or you have halimbawa, kung meron kang karelasyon, di ba? Hindi siguro, or nagugustuhan, nandito yung point na, or vice versa tayo, nandito yung point na meron namamagitan sa inyong dalawa. Ang nakikita ko. Kumaga may third wheel. May namamagitan. Either yung trabaho niya, either ibang tao, or either asawa niya, or ibang nagkakagusto sa kanya. Or sa'yo. Yun, nakikita ko, no? Siyempre, nandito ka na ngayon or you need, kailangan mo na talagang mag-self-care, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo alagaan yung sarili mo. Like I told you, di ba? Kailangan mo magkaroon ng attention when it comes to your pagtulog, self-care, skin, body, yan, condition, pero hindi mo nga alam ang dapat mong betcha no? Alam ma, bibiちゃんもシャワーしてたの
Yung anak ko. Nagsusumbong yung kapatid niya daw, nag-shower na naman. Hayaan mo na anak, mamaya ato de. Kilo siya ato din na. Shower zulo ne. Magsha-shower din kasi siya. Eto kasi yung dilaw. Yan, chinismis ako kayo. Yung puti kasi, nagsha-shower siya mag-isa. Etong dilaw, ayaw niya mag-shower dun sa isang lalagyan. Gusto niya, dadalhin ko siya dun sa may gripo. Tapos, di ba, may tumutulo. Dun niya gustong mag-shower na nakasahod yung kamay ko. Dun siya magtatampisaw. Ah, dito anak, dito. Dati siya nga na yun. Ato de. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? And then, handito yung pagdidesisyonin eh. May pagdidesisyonan ka sa buhay mo. Either sa katawan mo, sa mga strategy mo, sa mga gagawin mo sa buhay mo. Kahit nasa third wheel or mga options in life. Siyempre, ingat ka rin kasi may tao dito na they spying you or you spying. May tao dito na kasi we have the third wheel, diba? Halimbawa, may tao na namamagitan sa inyong dalawa. Handito yung situation na maaring kumukuha siya ng katunayan, ng patunay kung talagang naging kayo na o kaya sila, halimbawa, ganun. Yung patunay about sa inyong dalawa. Yung nakikita ko dito, no? Or vice versa tayo. Handito rin ang situation na nagkakaroon ka ng situation na gusto mong aksyonan, gusto mong itama, a decision making, no? Decision making na gusto mong magkaroon ng clarity sa mga bagay-bagay, no? Sa nakita ko dito. Siguro iba sa inyo, magkakaroon daw kayo ng mga lazy day, yan, mga katamaran sa buhay na ayaw magkikilos, imbis na mag-exercise, imbis na i-develop yung mga dapat i-develop sa sarili, mag-focus sa dapat i-focus, yan, magkakaroon daw kayo ng katamaran day. Yan. Siguro hindi siya magtutulog muna kayo or hindi muna kayo magkikikilos. Yan. Siyempre, nandun din yung situation na para masasatisfy ka muna. So, kung ano yung meron ka sa ngayon, sa nakita ko. You want comfortable life muna for a while. Siguro, in the past weeks or past month, siguro kasi sumobra yung pagtatrabaho mo, parang gusto mo naman na mag-relax. O try mo rin na na mag-meditate, labas-labas, no? Ay, basa nga, ano ba yan? Para ma-relax ka, no? Para magkaroon ka ng peace of mind, no? Sa nakita ko dito. Para mas more ma-develop yung sarili mo. Tingnan nga natin. Ano yung strategy or plano? May mga plano ka daw na Alam mo, marunong kang mag-read ng mind ng tao. Leo. Oo nga, galing. Oo, sa nakita ko dito, may mga plano or mga pag-aaralan ka na ngayon, no? Sa nakikita ko, no? Dito. Siguro, andun na rin yung meron kang ability to predict ang isang situation, no? Yan. May mga ability ka doon. Maiwa-work hard ka or i-develop nga. Maaari may mga pag-aaralan ka nga sa nakikita ko dito. May mga pag-aaralan kang situation sa buhay mo. I-focus at mag-commit ka dito, either sa trabaho. Andun yung determination, either i-expertise mo to, or you have an ambition na pag-aralan ang mga bagay-bagay na meron ka. Okay. May tao dito na Ingat ka, kasi may tao dito na hindi good para sa'yo. Ibig sabihin, kung this is a person na maaring kakilala mo siya in the past or kakilala mo na siya, pero sa nakikita ko, I don't know why, parang may pang-aakit ako nakikita. May tukso na parating sa iyo. Or merong nanunokso sa'yo. No? Tao to sa nakaraan. Ang nakikita ko dito. Yan ang nakita ko. Tingnan natin bakit nandyan si Ano na to? Okay. Andito ka na sa situation mo na justice. So,
dito ka na sa sitwasyon mo na ifo-push mo yung sarili mo sa isang bagay, sa mga plano mo, ibibigyan mo na siya ng effort at pag-aaralan mo siyang maigi. Kumbaga, magkakaroon ka ng mga bagong idea to work out, i-develop mo yung itong situation na to, ganyan. Yung focus mo, i-full mo yung sarili mo. Either may mga nangyaring problema in the past, or pag-aalala, sa ngayon, ipupush mo yung sarili mo para ma-develop mo ito or masolusyonan itong sitwasyon na to. Kumbaga, may pagsasaayos, may pagre-recover. Anak, saan mo dan? Saan anak? Dito, tito anak. Yung anak ko nasa likod ko kasi. May mga pagre-recover na magaganap. Siguro magkakaroon ka ng strategy to do things. Yun yung nakikita ko. Kasi nakita ko dito yung mga problema mo matatapos na or tatapusin mo na. May mga sitwasyon ka na dala-dala mong bigat sa'yo. And then ngayon, nakikita ko na magtatapos na siya. No? Kumbaga, unti-unti ka nang makaka-recover or i-recover mo na yung sarili mo, i-push mo na yung sarili mo to recover at susundin mo na yung mga plano mo. No? Kumbaga, ganun, strategy. Magkakaroon ka ng mga new ideas, strategy to move on or to do things na makaka-goods para sa'yo. Tingnan natin. Bakit po? Para saan? Ingat kayo, no? Kasi, okay. Nandito na yung pagtitiwala mo sa sarili mo, eh. Kumbaga, nandito na yung mas gusto mong tahimik na lang. And then, nandun na yung kalma ka na, hindi ka na yung dati na stress, kanya nang nakikita ko dito. Bakit po? Tingin ko. Nade-depress ka daw. Teka lang. Babalik na daw yung confidence mo. Talaga? When it comes sa pride, meron ditong tao na mahalaga sa'yo. Na maaring ma-ospital. Itong sitwasyon na to, either magulang, kapatid, malapit to sa'yo. I hope hindi ka naman to. I hope na wala namang mangyari, no? Pero, ang nakita ko dito, handito yung parang phobia, parang nangyari na to dati, mangyayaring uli. No? Hindi ko alam kung ang nakikita ko dito, either may mako-confine or magpapadoktor. Ang nakita ko ito, dadaan ka sa depression, dadaan ka sa emotion, handun yung situation na maaring may malalaman na revelation or may mga mystery na ma-unveil. Halimbawa, paano ba? Anak, gumagalayan natin. Halimbawa, kumbaga, dati may na-hospital na sa pamilya mo. Kumbaga, nangyari uli. Diba? Parang handun na yung phobia. Parang paulit-ulit. Something gano'n. O kaya, may tao na dumating sa buhay. O halimbawa, may taong malapit sa'yo. Karelasyon mo, halimbawa, o nagugustuhan mo. Parang handun yung paulit-ulit na nangyayari yung sitwasyon na yun. Na parang na-phobia ka na. Oh my God, again na naman, ganun. Parang ganun ang nakita ko. Kaya nakita ko sa'yo, magkakaroon ka daw ng danger anxiety, pag-aalala, and then when it comes sa'yo, may stuck ka actually. May stuck ka, depressed, either, I hope hindi ka ma-paranoid, no? Sa nakita ko dito. And then, madidelay ang direction mo. Tapos, meron daw na bagay, yung iba sa inyo, merong sitwasyon sa inyo na parang kayo is lalayo. Halimbawa, sabi ko sa iyo, there's a third wheel.
'di ba? Halimbawa, may isang tao sa buhay mo na pumapasok or merong kang pumapasok pero may sumisingit. Parang andun na lang yung ikaw, either ikaw ang lumayo o iiwas ka na lang, ganyan. O kaya ikaw na lang yung bibitiw kasi hindi pwede, ganyan. Yung mga ganun, may mga sitwasyon na ganun. Tapos, and then, sabi ko nga sa'yo, siguro, handito ko na rin sa sitwasyon yung iba sa inyo na dati siguro may mga katamaran na nararamdaman or yung mga pagiging lazy, di ba? Pero dadaan ka pa rin sa pagiging lazy. Pagiging lazy. Tapos dito, mas more mong i-develop daw yun. Or you need alisin yung pagiging katamaran minsan. No, sa nakikita ko to. You need to release din yung pagiging lazy. May sinasabi dito na meron ka daw ginagawang walang kabuluhan. Yes, when it comes to a lazy, andun yung walang kabuluhan eh. Siguro nga, minsan nakakatamad, di ba? Parang pointless nga, no? Parang okay. Pero okay lang naman yun, yung minsan. Pero wag naman lagi. No? Pero nasa sa'yo pa rin yun. And then, yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng self-limiting when it comes to yourself. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, sa sitwasyon na to, magiging super emotion yung iba, and then, andito yung magkakaroon ng, may gusto, halimbawa, meron kang gustong gawin sa buhay mo, or mga plano, or may isa kang tao na mahalaga sa'yo, na binavalue mo. Halimbawa, kung anong sitwasyon, trabaho, relasyon, or kapamilya man yan, nakita ko dito. Andito yung, sarili. Andito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng self-limiting sa situation mo, sa sitwasyon nyo, sa sitwasyon na to. Ang dami sinabi ni ate, no? Yun na nakita ko. Parang, paulit-ulit na lang. Kung bahala na. May mga ganun siguro sa iba. Tingnan natin. Anong protesta to, Leo? Ano pwede ko malaman ko? Bakit? Okay, magiging emotion ka daw. Magbibigay ka daw ng attention. May sitwasyon daw na mapapagod ka kasi may tao na kailangan ng self-care. Either ikaw or a mother figure. Or maaari ding lalaki, no? Sa nakita ko dito. Makakaramdam ka ng pagod. May mga sitwasyon na bigla ang mangyayari na mapopokus ka. Yun na nakikita ko. Ano mangyayari dito ka? Ano? Okay. May tao na either last week, last day, past day, or past month, weeks to week, or 1 day or 1 week, no? Nakikita ko dito may makipag-usap sa'yo. Meron siyang sasabihin, okay. Ibig sabihin, may taong makikipag-usap sa'yo, maaring ito is a person na either sorry or offering of love, or ano ba to? Or someone attract in you. Yun na nakikita ko. Pero sa nakikita ko dito, ma-attention ka sa kanya. Siguro dito yung sa sitwasyon na maaring this is the person from the past or current mo siya sa nakikita ko dito. Parang hindi mo siya pagtutuunan ng pansin. Yun ang nakikita ko. Pagtuunan mo man siya ng pansin, pero hindi ganun siguro you have a boundaries ang nakikita ko. Ganun. Parang nagkaroon na rin naman kasi ng changes sa inyong dalawa.
or maaring sa'yo, nagkaroon ng changes, saya, sa kanya, wala. Ang nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. When it comes naman sa'yo, then sa iba sa inyo, nandito daw yung situation na magpe-pay attention ka ngayon sa pangarap mo, sa creation mo. Kumaga, may mga sitwasyon ka na gagawin na to create sa sarili mo. Yun na nakita ko. Mas more mong i-develop sa nakita ko yung sarili mo, sa nakita ko dito. Kasi hando na yung, may mga, kumbaga, mabubuhay muli yung mga pangarap mo sa buhay mo. Sa nakita ko. Kaya ang nakikita ko dito, ililib behind mo yung mga bagay na nakapagbibigay sa'yo para makapag-stop sa'yo sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Yung mga baggage na yun, yung mga obstacle, magiging strong and wiser ka na sa ngayon. Doon ka magpa-pay attention ka na doon sa mga dreams come true mo. Sa nakikita ko. Yun. It's good, It's good kasi either may travel din yung iba, Sa nakita ko dito, Siguro iba dito may travel akong nakikita. Yan, baka dito yung mapapay attention ka na. Mag-travel, mga ganyan. Sa nakikita ko sa'yo. Tingnan natin si third wheel. Ano yung kay Leo ang third wheel? Haba na naman natin. Sorry ha. Oh. Okay. Bakit po? Thank you. Uy, babalik yung confident mo Okay. Okay. May tao nagsisinungaling. Okay. Yes, when it comes to a third wheel, tama, may flirtation, May tao na pangaakit. Or may tao dito na hindi siya, ang nakita ko either new person or a person from the past or a person from the current na nakikita ko na wala na yung tiwala mo sa kanya. Maaring kilala mo siya. Kilala mo to. Pero sa nakita ko ito, mas more mong pipiliin yung sarili mo Kaysa lumugar sa isang triangle. Yun ang nakita ko. Maaring ikakat mo yung mga bagay na ito, and then mas more ka mag-focus to your success, mas more mong mamahalin yung sarili mo, kasi more on love with comes to yourself na to sa nakita ko. Yes, i-enjoy mong mag-isa yung sarili mo. Yan, iba dito, sa nakita ko dito. Nandiyon na yung decision mo sa buhay mo to look to the future. Nandiyon na yung positive thinking. Sa nakita, ikakat mo na yung mga bagay na alam mo na hindi makakagod sa'yo. Nandito na yung pagkukorek ng mga bagay-bagay, pagtitikit action, magkakaroon ka na ng clarity, sa sarili mo. Magkakaroon ka na ng balancing sa sarili mo. Babalik na rin yung confident mo. Tsaka handun na rin yung sitwasyon na babalik yung sigla mo. Yung sigla, yung saya, you enjoy your life. Yan, may mga fulfillment ka or achievement na makukuha or i-achieve na ngayon sa nakikita ko dito. Kasi handun yung self-confident mo yung lakas ng loob mo sa nakita ko to. And nandito na rin yung pagiging independent, sa nakita ko. It's good kasi nandito na rin yung totoo ka sa sarili mo. Oo. Mas nagkakaroon na ng high level to connect to your soul or yung sarili, There's an overflowing of emotion. Kung gagawin mo ito, alam mo, kung hindi ka papasok dito, maraming darating sa buhay mo, na kasiyahan, na abundance. Magkakaroon na sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng enlightenment when it comes to yourself, na magkakaroon ka na, iko-correct mo na yung mga maling gawain o yung mga maling situation mo sa buhay mo. Andun na yung enlightenment na ito.
No? Tingnan natin when it comes to your self-love. Sabi muna natin itong card natin. Self-love. Wow, you have a new direction, no? Sandali. Ano to? Parang hindi ko nagustuhan. Uy, okay nga. Very good. Wow. Bakit po? Thank you. Bakit po? Okay, tingnan natin bakit. Okay. Sa when it comes to a self-love, yes, you're focusing to yourself. No, there's a new direction. Ako, handito na yung babalik yung lakas ng loob mo, tiwala sa sarili, yung katatagan, at yun, yung sarili mo. Magkakaroon ka na ng inner strength sa nakikita ko dito. Mas more ka na mag-focus to yourself, body, trabaho, stability, yun. Handito kasi sitwasyon mo na mas, oo, kasi di siya single. No, di siya independent. Kumbaga, hindi ka man single, hindi na yung pagiging independent person. No, mas pipiliin mo na lang mag-isa or mag-focus sa mga bagay na meron ka ngayon kaysa sa tuluyang kang masaktan sa nakikita ko dito. Kumbaga, handun yung pagtalikod sa isang bagay na alam mo na hindi magiging good para sa'yo sa nakikita ko sa'yo. Yan, magpo-focus ka na more sa sarili mo. Baka you will diet, magpapaganda ka, magpapapogi ka, and then focus ka na sa trabaho mo, sa mga ganyan. No? You have a new directions in life, ang nakikita ko dito. Oo, handito na yung pagsasaayos sa sarili. No, ililib behind mo na yung mga bagay na nakapagpapabigat sa'yo, na nakapag-depress sa'yo. Kumbaga, handito na yung sitwasyon na ise-separate mo na yung sarili mo sa bagay na alam mo na hindi good sa'yo. Either relationship, mga pagkain, or mga sitwasyon na nakaka-down para sa'yo or makakasira para sa iyong stability or para sa iyong sarili. Yun ang nakikita ko. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, pero naintindihan niyo, matalino naman kayo. Halimbawa, dati hindi ako ganong focus sa sarili ko. Di ba sabi ko naman sa inyo, dito yung sample ko una. Ngayon, i-focus ko na yung sarili ko more to develop myself, to develop my stability, to develop yung dapat ko i-develop sa sarili ko. No? Yun. Isi-separate ko na yung sarili ko sa mga bagay o aalisin ko na yung mga bagay na nakapagde-depress sa akin, mga bagay na gumugulo sa isip ko, mga bagay na nakapagbigay sa akin ng pain, mga bagay na hindi ko maiintindihan na dapat ngayon is kailangan ko na intindihin, mga bagay na i-remove ko na yung mga sitwasyon o yung sa sarili ko, yung katamaran, yan, yung sitwasyon, mga ganun, nakita ko. Talino naman kayo. Anong evidence to, ha, Leo? Anong evidence? Bakit po? Okay. Okay, thank you. Andito yung sitwasyon na mayroong isang sitwasyon na napabayaan mo. No, may isang sitwasyon na napabayaan mo kaka-focus sa ibang bagay. Alam mo 'yun? Paano ko explain? Halimbawa, may trabaho ako. 'Di ba? May trabaho talaga ako. Pero napo-focus ako sa isang bagay na hindi naman related sa trabaho ko. Ganon.
may nangyari sa buhay mo or may mangyayari sa buhay mo na mapapabayaan mo. Yun nakita ko. Or halimbawa, magiging pasaway ka, mga ganun. Ang nakita ko dito. And then, kaka-focus mo dun sa bagay na yun. Kumbaga, walang nagiging magandang resulta. No? Doon sa ano yun. Kaya ang nakikita ko dito, ililib behind mo yung isang mga bagay na yun, ikakat mo na yun, at yes, there's a disappointment, no? May mga disappointment na parang may mga nag-fail or may mga regret na mangyayari kasi sa nakita ko dito. Or you need to cut yung mga sitwasyon na yun sa nakita ko dito. And libihin mo na yun. Kailangan mo ngayon ng transformation sa nakikita ko dito. Minsan, iba sa inyo nag-aalangan pa. Oo, nag-aalangan pa kayo. Andito rin yung sitwasyon na hindi ko alam kung napipigilan kayo ng bagay-bagay o ng sitwasyon to make a new beginning or to transform. Kasi nanghihinayang kayo sa bagay na yun. Or hindi man kayo nanghihinayang kasi baka pwede naman pagsabayin sa iba, ganun. Yun ang nakikita ko. Pero kung pagsasabayin mo yung mga bagay-bagay na yun, siguro hindi ko nakikita, ikat mo muna, i-focus mo muna siguro yung sarili mo sa isang bagay na makakatulong sa'yo to grow sa nakita ko dito. Well, nasa sa'yo naman yun. Nasa sa'yo yun. Ang nakikita ko. May taong immature, no? Hindi ko alam, Leo, kung bakit parang may sitwasyon ka na na-hold ka sa nakaraan. Tao na malapit sa'yo. Maring kaibigan mo o nakakabanding mo siya. Maring nakasamahan mo sa trabaho o nakasama mo na siya related ang work, no? Sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit parang either ikaw or siya ito ang nakikita ko na parang nahandun yung lungkot niya kasi there's something failed, or ikaw ito, parang handun yung sitwasyon na kasi parang nililib behind mo or siya, ikaw, vice versa. Yun ang nakita ko. Parang hindi mo binibigyan totally, parang nakita ko dito ng attention itong sitwasyon na to. Parang may gusto siyang alamin. Siguro kakausap ka na to. Or kinakausap mo na siya. O nakakausap mo na siya. Handin yung sitwasyon na parang may gusto siyang alamin or ikaw, ito, na proof kung ano talaga yung meron sa inyong dalawa or kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo or ikaw kung ano talaga yung nararamdaman sa kanya. Basta vice versa tayo. Ganun. Andun yung lungkot. Parang nag-fail yung mga bagay na nasa isipan niya sa nakita ko dito. Yun. Justice. Ano po ang justice kay Leo? Hahanapin mo na yung sarili mo. Good, no? It's good, Leo. It's good. Bakit po? Wala, ang dami. Okay, saan nakita ko dito ngayon? Andito ako sa sitwasyon na parang may lungkot ako nakikita sa iyo. Oh, parang something missing ang sinasabi mo. No? Parang siguro handun yung walang clarity ang nakikita ko, kaya minsan magulo yung isip mo. Pero you want a new horizon. Yes, andito na rin yung situation mo na kahit magulo yung isipan mo, nagkakaroon ka ng mga why you're waiting for something, parang naghihintay ka. Ang gulo kasi ng isip mo, iba naghihintay. Yung iba, pagpaplano. Yung iba, hindi naman kayo nawawalan ng pag-asa sa isang situation na maitama yung mga bagay-bagay.
Oo, handoon yun. Meron kang iniiwasan na isang tao, no, sa nakita ko dito. Kasi magiging gulo ang lahat. O hindi, kumbaga, hindi to yung sitwasyon na, kumbaga, hindi magiging maganda yung resulta. Kaya nakita ko sa'yo, mas more ka magpo-focus and decide to yourself na magkaroon ng mga bagong plano. You have a perspective na, kumbaga, may mga sitwasyon na isa-sacrifice mo, may mga sitwasyon na magsusurrender ka or magkakaroon ka ng enlightenment to make a new horizon para ibalik yung iyong confident, yung iyong pride, strength, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Kasi mas more ka magpo-focus sa sarili mo. Dahil sa mga sitwasyon na magulo ang isip mo, mga sitwasyon na hindi ka magiging growth, mga sitwasyon na hindi magiging maganda yung resulta. Parang pareho naman nababasa ko. Ano ba yan? Yun, nakita ko. May mga dapat or may mga dapat kang i-sacrifice ha sa iba. May mga dapat kang i-sacrifice. And syempre, yung iba naman sa inyo, you need mong maging patient sa isang bagay hanggang sa makita mo mismo yung kulang sa'yo. No? Kasi may dapat kang i-let go. Meron kang dapat na you need to walk away from something. No? Sa nakita ko dito. May kailangan kang desisyonan. Either mag-another ka ng path or decisions making o kaya may mga kasi nakita ko sa iyo yung iba sa inyo nagkakaroon ng strategy o may mga bagong perspective, new perspective or pananaw sa buhay. Yun ang nakita ko. Kasi sa ngayon, may mga disappointment din ako nakikita sa party mo. Siguro may mga hindi naging maganda or may mga hindi naging maganda or magiging magandang resulta sa ibang aspeto ng buhay mo ngayon. Sa nakita ko dito. Kaya ngayon, you need or ginagawa mo na or gagawin mo na yung mga bagay na to. No? So, kailangan mong i-sacrifice. Kailangan mo mag-sacrifice, no? Sa buhay mo para bumalik at magkaroon ng transformation sa'yo. Ibalik mo yung dating ikaw. Okay? Sweet dream. Tingnan natin. Bakit po? Wow. Okay. Mas more ka na magpo-focus. May taong nai-stress, oh. Alam mo, may tao dito nagsasabi na mahalaga ka raw sa kanya. Iniisip ko nito gabi-gabi. Or ikaw ito. Mahalaga ka raw. Okay. When it comes sa'yo, handito yung komportable ka kung meron ka nga, kung nasaan ka ngayon or magiging komportable ka na, no? Sa nakita ko kasi meron ng magbubukas, kumbaga babalik na yung bagong sigla mo, handito na rin yung situation na you're taking to the higher path, may mga sitwasyon ka na nauunahin, may mga little goals ka na maa-achieve, or there's a success and prosperity ako nakikita sa iyo, no? Sa paligid mo, handito na rin yung marami ka nang gagawing task. Yan, task or priorities in life. May mga sitwasyon ka na i-evaluate. Either yung family mo, yung trabaho mo, pabalansehin mo na yung mga bagay-bagay at makokontrolin mo na itong bagay-bagay na to. Sa nakita ko dito. May makikita daw na either may pupuntahan kang celebration or magkikita na mga close relationship, may mga having fun, happiness, enjoy, or maybe family unity or reunion, getting together ng malapit sa puso, kapamilya, kasama sa trabaho. Yun na nakita ko. Maaaring may pupuntahan kang wedding, no? Parang may ikakasal, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Ano nito?
May sabihin talaga, may tao dito, ikaw or there's a person here na ko-connect sa'yo to complete your cups. To complete your cups, arte ni ate. Oo, sa tingin ko malayo siya sa'yo eh. Or ikaw ang malayo sa kanya. Yun na nakikita ko. Ko-connect to sa'yo. Malapit to sa puso mo. Baka nasa ibang bansa siya, nasa ibang probinsya siya. Nakita ko dito. Or ikaw ang lumalayo. Or maybe you have a travel. Hindi eh. Malayo to sa'yo. Tingnan ko nga. Haba na ng ano natin. Ano pwede ko malayo? You need to be aware, ano? Okay, ibig sabihin may tao, or ikaw may tao dito na magbibigay ng effort sa'yo. Either ikaw, baka kung hindi man kayo magkalayo, lumalayo ka sa kanya. Kasi yun nakita ko. Pero magbibigay siya ng effort sa'yo para magkaroon kayo ng totally closeness ng tulad ng dati. Yun ang nakikita ko. Maaring may closeness naman kayo nito, pero siguro handun yung pag-iwas or paglayo or nagkalayo kayo. Or magkalayo talaga kayo. Pero magbibigay ito ng effort para uling mabalik yung closeness ninyo. So nakita ko. Pero ang nakita ko dito, magiging aware ka sa kanya. No? Ko alam eh. Kasi sa nakita ko, either meron siya or ikaw ang meron. Yun na nakita. Kaya magiging aware ka sa kanya. Pero ang sinasabi sa iyo dito, kasi you have two angels din, sa nakita ko dito, kailangan mong balansihin yung sitwasyon mo ngayon. Kumbaga, we have the third wheel din kasi huwag kang pumasok sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka sigurado. At alam mong mali. When it comes to judgment and the temperance kasi, there's a two angel na nagbabantay sa'yo para hindi ka mapahamak. You need to give effort to move on ngayon sa sarili mo. Balansehin mo ngayon yung sarili mo. Take your yung mga priorities at mga dapat mong i-task ngayon. Doon ka mag-focus sa mga wish come true mo. Mag-give effort ka dito para ma-fulfill at ma-achieve mo yung mga dinidesire mo at yung mga minamanifest mo sa ngayon. Doon ka daw mag-focus, no? Doon ka magbigay ng effort. Kaya ang sinasabi dito, you need to be aware dito sa sitwasyon na to, either ito is may pamilya or may triangle or mayroong gitna sa inyo sa nakikita ko. No? Kung kukonek man ito sa'yo or nakakokonek na to sa'yo, siguro handun na rin yung maging aware ka. You need to evaluate, no? Itong mga sitwasyon na to. You need to decide. You start a new beginning when it comes to yourself. Focus to yourself. It's time to awake transformation. And this is the time na you need to learn, no? Kung may mga nangyari ng mga same situation from the past, you need to learn, di ba? Either relationship man ito, or family matter, or kaibigan mo siya o kasama sa trabaho. Sa nakita ko dito. No? Yan na nakikita ko. Kailangan mo, pinaka-more kasi dito is decision making to focus more to yourself than sa isang sitwasyon na alam mong hindi magiging good para sa'yo. Mas more kang mag-move on na ngayon. No? Sa nakita ko dito. Mga change decision making to fulfill your mga dreams, desire, ganyan, yung mga success, prosperity. Kasi pag nag-focus ka doon, yes, may mga wish come true ka na makakamtan. Nakita ko dito. May celebration, ano? May celebration na magaganap kung ipupush mo yung sarili mo to move forward. Yun nakita ko. Kung mababalansin mo yung sitwasyon mo ngayon, maraming success or wish come true na magaganap para sa'yo. Arigato namaste, guys.